Naglipara ng mga yero at nagsisigaw sa takot ang mga residente ng Barangay Bayoyong sa Basista, Pangasinan dahil sa buhawi nitong Sabado. Sa lakas ng hangin at ulan, tinangay pati mga puno at kuliglig. Nasa 26 na bahay ang nasira. Ipo-ipo naman ang namataan sa Sinait, Ilocos Sur. Ilang minuto itong nagtagal pero hindi naman nakapaminsala. Patay sa pananaksak ang 2 babae na pinasok sa tinitirhang boarding house sa Tagum City, Davao del Norte. Napatay ng mga rumesponding pulis ang suspect, pati ang isang lalaki na tumutulong umanong masagip ang mga babae. May report si Argil Relator ng GMA Regional TV. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa operasyon ng pulisya sa Tagum City, Davao del Norte. Ang target ng operasyon, ang security guard na nanaksak umano sa 2 babaeng tenant sa boarding house. Wala na silang buhay nang datnan ng pulisya. Napatay ng responding pulis ang suspect. Inaalam pa ang motibo niya sa krimen. Binaril din ng pulis ang isa pang lalaki na may dala umanong itak. Ayon sa mga nakakita, tutulong lang ang naturang lalaki sa pagsagip sa mga babaeng biktima. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa isa't isa ang suspect at napatay na lalaki. Iimbestigahan ng Internal Affairs Service Region 11 kung kaso ito ng mistaken identity. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang tataas ang singil ng Meralco ngayong buwan. Mahigit 3 centavos kada kilowatt-hour ang dagdag dahil sa pagtaas ng transmission charge ng National Grid Corporation. Katumbas yan ng 7 pesos na dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours. 10 to 16 pesos naman kung lampas 200 kilowatt-hour ang konsumo. 3 sasakyan ang nagkarambola sa Dasmariñas, Cavite. Inararo naman ng isang jeep ang 4 na sasakyan sa Teresa, Rizal. May spot report si EJ Gomez. Yung guys, nawala ng preno yung jeep. Dami na bangga. Inararo ng pampasaherong jeep ang 2 motorsiklo, L300 at kotse sa Teresa, Rizal. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng jeep. Dahil nung naratingan ng jeep, daming sakay. Tumigil ang jeep nang bumangga sa likod ng isang truck. Nakipag-usap na ang jeepney driver sa mga biktima. Sumingit sa pagitan ng jeep at kotse ang humaharurot na jeep sa Dasmariñas, Cavite. Dahil alanganin, tumagilid ang sumingit na jeep. Naitulak pa nito ang kotse. Isa-isang nagsilabasan ng mga pasahero sa bintana. Isa ang kinailangang bigyan ng first aid. Sa San Fernando, Camarines Sur, sumalpok ang isang MPV sa isang trailer truck. Tumalbog ang MPV, isa ang nasawi habang 6 ang nasugatan. Ayon sa pulisya, posibleng nakaidlip ang driver ng MPV. Ito si EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng 2 independent contractor ng GMA ang akusasyong minolestya nila ang anak ni Nino Mulak na si Sandro. Humarap sa Senado sina Richard Cruz na scriptwriter at creative consultant at Jojo Nones, dating consultant at ngayon direktor ng GMA Entertainment Group. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo. Humiling ang 2 ng executive session nang tanungin ng mga senador ng ilang detalye sa pangyayari. Pagkatapos ng executive session, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may matibay na ebidensya laban sa 2. Binasa naman ni Nino ang palitan ng text ni Sandro at Nones para raw ipakita na si Nones ang unang nag-message kay Sandro. Depensa ng abogado ni Nones, hindi inimbita ni Nones si Sandro sa hotel room. Sabi pa ni Nino, nagsorry sa kanya sina Cruz at Nones nang una silang nagharap. Umiiyak sila nung nagsorry sila. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice.
Ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ang context po is, sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. Balik normal na ang biyahe ng mga jeep matapos magprotesta kaninang umaga kontra sa PUV Modernization Program. Ang protestang yan masusundan pa raw sa mga susunod na araw. Ang tugon ng DOTR sa report ni Katrina Son. Ganito ang sitwasyon kanina sa Pasig City. Nahirapang sumakay ang mga pasaherong papasok ng trabaho at eskwela. Hirap ding makasakay ang ilang pasahero sa Quezon City. Ngayon lang po to. Ulit na po nga eh. Update na lang mamaya. Nagbigay ng libreng sakay ang PNP at Quezon City LGU. Sa Maynila naman, sa tricycle na lang umasa ang mga pasahero. Ayon sa Manibela, 80,000 jeepney drivers at operators sa buong Pilipinas ang sumali sa protesta kanina. 30,000 raw dito ang nasa Metro Manila. Kahit na kilos-protesta lamang ito, nagmukha siyang transport strike. Kaya po inikutan ko siya para pabalikin sa biyahe. Actually mga 11 pa lang o 10 pa lang, pinababalik ko na po sila. Balik normal na ang biyahe ng mga jeep ngayong gabi. Marami ng tsuper ang pumasada gaya sa Muñoz sa Quezon City kaninang rush hour. Umaga wala kami biyahe. Tapos pagdating ng tanghali, bumiyahe na kami. Nakiisa lang po kami sa Manobela po. Pagkatapos po hanggang alas 12, bumiyahe na po kami. Ang hinihiling namin, mapag-aralan lang ang programa ng gobyerno, maayos yung mga problema ng mga naunang nag-co-op sa amin. Pero sabi ng DOTR, magsisimula na rin kaming mag-track down ng mga walang mga franchise, yung mga nag-expire yung mga franchise. At karamihan dito mga lumang sasakyan talaga eh. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na hindi babawasan ang mga holiday pero iiwasan ng madagdagan pa ang mga ito. Ang puntirya raw ng Senado ang mga panukalang dagdag holiday sa mga munisipalidad, gayong may umiiral ng provincial o municipal holiday. Sabi naman ni Senator Cynthia Villar, lilimitahan ang non-working holidays. Malaki raw kasi ang nawawala sa gobyerno at pribadong sektor kapag non-working holiday. Kahit daw kasi walang trabaho, tuloy ang pagpapasweldo sa mga manggagawa. Pero pabor siya sa mga working holiday kung saan magkakaroon ng paggunita pero may pasok pa rin. Video ng pag-alis ni Vice President Duterte palabas ng bansa sa gitna ng pananalasan ng bagyo at habagat hindi raw galing sa CCTV ng Manila International Airport Authority. Gate ni Transportation Secretary Jaime Bautista, walang kamera sa lugar kung saan nakuna ng bise. Mga empleyado ng gobyerno matatanggap ang unang bugso ng dagdag sahod ngayong taon. Buong lalawigan ng Batangas sinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang epekto ng African Swine Fever. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.